Pinagaling ang mga may sakit. Ang sabi ni Rumi, isang 13th century mystic, the wound is the place where the light enters you. Ang sugat daw ang lugar kung saan pumapasok ang liwanag sa iyo. Napakaganda. Parang sinasabi niya na ang mismong sugat o hirap ang lokasyon ng paghilom at ng pagbabago. At nakita natin yan sa Ebanghelyo, Mark chapter 1, verse 29 to 39, kung saan si Jesus ay nagpagaling ng maraming mga may sakit, pati mga inaalihan ng demonyo. Tumungo siya sa bahay ni Simon Pedro, pinagaling ang kanyang biyenan. At kinagabihan, marami pang nagdala ng mga taong may karamdaman at inaalihan ng demonyo at marami sa kanila ang pinagaling ni Jesus. Bakit? Makikita natin ang commitment ni Jesus para pagaanin ang paghihirap ng mga tao at ibalik ang kabuuan ng isang tao. Sapagkat sa paghahari ng Diyos, siyang mensahe ni Jesus, walang may karamdaman. Sinasabi ng Ebanghelyong ito na makalalapit pala tayo kay Kristo kapag tayo may mga dinadalang hirap at karamdaman at tumutugon siya. Pero hinahamon din nito tayo na maging katulad ni Kristo na handang mangalaga sa mga taong hurting, may dinadalang sakit at hirap. Naalala ko si Lito Manalo, ang dati naming caregiver sa aming old folk song, VCR. Yung ilan naming mga pasyenteng paring matatanda na nagkaroon ng COVID, sinamahan niya sa loob ng ospital. Wala siyang COVID. Nasa loob siya ng kwarto ng pari para pangalagaan. Ang laki ng kanyang itinulong. Pero katakataka, hindi siya nagka-COVID. At naging instrumento siya ng Diyos para maramdaman ng may sakit na tao ang pangangalaga at pag-ibig ng isang kapwa. Manalangin tayo. Jesus ang siyang naghihilom sa amin. Bigyan mo rin kami tulad ng iyong puso na mga laga sa mga taong may karamdaman at nasasaktan. Amen.